Magandang umaga po sa ating lahat. Sumati po ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Muli po ako nagagalak at tayo nagkasama-sama sa ating online worship service.
Sa ating pong pananambahan ngayong araw, ating pong alalahanin, kadakilaan, kapangyarihan at pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa atin. Tayo pong manalangin. Heavenly Father, our provider, our maker, and our protector, we bless your holy name forever. You are glorious and awesome God, Father. Father God, we gather online in the unity of our faith to praise and worship you. Lord, we ask that you manifest your glory and shine your light on us today. Lord, as we feel your presence in our worship today, we are asking for your forgiveness for all our sins. Father, search our hearts and make it pure, so we may be worthy to stand in your presence. Lord, we pray that in our praise and worship today, may our worship be genuine and sincere. And all the ministries serving today lift up people in the name of Christ. Lord, I pray for our church leaders. Bless their lives in their service and energize their spirit. Lord, bless our pastor and your messenger today. Continue to anoint him and use him to lead and inspire everyone to live faithfully and mature in faith. Lord, I pray for everyone joining us today. May you speak to us, embrace us, and may your spirit comfort us. Father, we ask all this in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Father in heaven, as we sing to you with songs of praises, we invite you in each of our homes. Samahan niyo po kami sa panahon ng kagalakan o maging ng mga pagsubok. Kayo lang po ang aming hinihiling, kayo lang po ang aming aasamin. Be with us, O Lord, and live within us, O Father. Dinudulog mo ang kaway sa pagpalakpak ng iyong kamay. Binibingi ang kalaban, itaas ang kamay at iwagaywan, at saka sumigaw ng sabay-sabay at magpuri sa dakilang pangalan niya. Alam niyo ba na sa ating pagpupuri sa Diyos
padyak ng iyong paa, tinudulog mo ang kaaway. Sa pagpalakpak ng iyong kamay, nagbibingi ang kalaban. Itaas ang kamay at iwanay-iwan, at saka sumigaw ng sabay-sabay at magpuri sa dakilang pangalan. Sa pagpadyak ng iyong paa, tinudurog mo ang kaaway. Sa pagpalakpak ng iyong kamay, nagbibingi ang kalaban. Itaas ang kamay at iwanay-iwan, at saka sumigaw ng sabay-sabay at magpuri sa dakilang pangalan. Hallelujah, purihin ang ngalan niya. Hallelujah, purihin ang ngalan niya. Hallelujah, purihin ang ngalan niya.
Panginoon, tanggapin po ninyo ang aming mga awit, ang aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, na kami ay inyong samahan sa panahong ito. Kami man po ay magkakalayo-layo, Lord God. Sama-sama po kami sumasamba sa inyo, aming Diyos. You are all we need, Lord God. You are our peace. Heal our hearts and heal our minds, Panginoon. Ako'y nagtitiwala sa inyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa inyo. Ako'y nagtitiwala sa inyo, salita niyo ang tanging sandigan ko. Mabigat man ang maging sitwasyon, kayo lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa inyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa inyo. Ako'y nagtitiwala sa inyo, salita niyo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, kayo lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Dahil anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, kayo lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa inyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa inyo. Ako'y nagtitiwala sa inyo, salita niyo ang tanging sandigan ko. Salita niyo ang tanging sandigan ko. Salita niyo ang tanging sandigan ko. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe
the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Praise God! Praise God! Mga kapatid, tunay nga na tayo ay dapat merong dahilan sa ating ibinubuhay
na buhay na kaloob ng Diyos. And the reason should be to give glory and honor to our God in whatever things we do, whether we eat or we drink. Let's make it our goal to give glory and honor to our God. Ngayong umaga, isang mensahe pong pagsasalu-saluhan natin, may pamagat, Prepared Work for God's Children. Prepared Work for God's Children. Tayo po ay manalangin. Diyos aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito na kami, bagamat hiwa-hiwalay, aming Panginoon, ang aking mga kapatid ay nasa kanilang tahanan, may kaisahan naman kami, Panginoon, na ikaw ay sambahin, purihin, luwalhatiin. So sa aming pananambahang ito, Panginoon, sa tahanan ng aking mga kapatid, kung saan-saan man sila naroroon ngayon, ang iyo pong pagpapala, ang maranasan ng bawat isa. Hinihiling namin, aming Diyos, na ngayon sa pagsasalo-salo namin ng mensahe, kami po ay iyong bubusugin ang mga katotohanang magdadala sa amin sa mas malapit na kaugnayan sa iyo, magdadala sa amin sa lalo pang ikatitibay ng aming pananampalataya at magbibigay din naman ng kaaliwan, comfort, encouragement, and guidance sa bawat isa sa amin sa mas mainam na uri ng pamumuhay na nakaluluwalhati sa iyong dakilang pangalan at kaaya-aya rin naman sa paningin ng aming kapwa-tao. Ikaw, Panginoon, muli ang maging tagapagsalita at gamitin niyo lang ang iyong lingkod na dadaluyan ng iyong mensahe na magiging pagpapala para sa bawat isang kapatid ko na kasama ngayon sa aming pananambahan. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen. Prepared Work for God's Children. Mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay meron pong inihandang gawain ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos. Prepared work for God's children. Ephesians 2 verse 10 ang ating text. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Dito ho, ina-address ni Apostle Paul yung mga anak ng Diyos o yung mga believers sa Church of Ephesus. Sila ho yung direct recipient. Pero ngayon ho, tayo na ho ang kinakausap ng Diyos using this particular passage. Tayong mga anak ng Diyos sa panahong ito at tayo dito ngayon sa Day by Day San Pedro. At kung meron man na ngayon ay nakikiisa sa pananambahan, para sa iyo rin ito, kapatid. Again, Ephesians 2 verse 10, tignan po natin yung talata. For we are God's handiwork. Yung handiwork po rito, ang isa sa mga ideas po nito ay yung paglikha sa atin ng Diyos. Kasi kinreate tayo ng Diyos na sa kanyang pagkakalikha, yung handiwork, masterpiece. Kumbaga sa creation na ginawa ng Diyos, tayo yung pinakamahusay, pinakamaganda, and actually, we are considered to be apple of God's eye. Tayo yung pinaka-importante. Kasi nga, sa pag-create sa atin, mga kapatid, merong touch at merong part ang Diyos na iniligay sa atin, yung kanyang hininga. Tapos niyang iporma yung alabok, hiningahan niya. Yung ikinorte, na after hingahan, ang sabi, and man became a living soul or a living being. Also, yung handiwork, meron din idea na kamanggagawa. Na ang Panginoon ay kinukonsider niya na ang mga Kristiyano, ang mga believers, are co-workers. Pwede naman talaga na ang Diyos direktang kumilos, pero karaniwan,
ginagamit niya tayong mga anak niya. And having said that, sabi, in-emphasize, we are created in Christ Jesus. No, nilikha tayo kay Kristo kasi wala naman talagang nalikha kung wala si Kristo. Sa John chapter 1 verse 1 and 2, ang sabi, ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya ni Christ. At walang nalikha na malilikha kung wala si Christ. At ang lahat ay kinreate sa Kanya at para sa Kanya. Created in Christ. And then, napaka-specific ng sumunod na praise, bahagi ng statement. We were created to do good works. Nilikha tayo para gumawa ng mabuti. At yun nga ang sinasabi ko na ang pagkalikha, nilikha tayo ng Diyos at sa pagkalikha, merong layunin. And that is very specific stated in our text. We were created in Christ to do good works, to do good deeds. At kapansin-pansin, mga kapatid, sabi, na ito pala ay pinrepare ng Diyos para sa mga anak niya, for His children, in advance. In advance. Pinrepare na ito ng Diyos, itong purpose kung ba't niya tayo kinreate, no? In advance. Tapos, ang sabi, for us to do. Meaning, merong gawain na inihanda sa atin at ini-expect ng ating Diyos na gawin yon. For us to do. So mga kapatid, we've got works to do. Meron tayong mga gawain na dapat nating gawin. Kahapon, in-emphasize ko doon sa mga kwentuhan lang naman, although parang form of seminar, sabi ko, pagising pa lang sa umaga, i-remind na natin, i-emphasize natin sa ating sarili, do a self-talk. Alam niyo, maganda na paminsan-minsan kinakausap natin ang sarili natin para bigyan ng instruction, para i-remind, para i-encourage, para i-motivate. No? Walang masama na kausapin ang sarili, but then ang suggestion ko, when you talk to yourself, do it in private. Kasi baka mamaya, mapagkamalan tayong nasisiraan ng bait. So pagising sa umaga, suggestion ko, kausapin mo ang sarili mo at sabihin mo sa sarili mo, ganito, merong kang gagawin sa araw na ito. You've got works to do. May mga gawain na dapat kang gawin sa araw na ito. And that sets a direction, mga kapatid. Kasi daming tao, lumilipas ang araw, walang na-accomplish kasi wala siyang goal na isinet, wala siyang ina-accept o dinideclare na gagawin ko sa araw na ito. Maganda ngayon, i-remind mo ang sarili mo, kausapin mo ang sarili mo. Meron kang gagawin. Pakisabi nga sa sarili mo yon. May mga bagay na dapat kang gawin at yung mga bagay na yon, prior to coming to Christ, accepting Christ as your Lord and personal Savior, ipinrepare na ng Panginoon. In advance, mga kapatid. Prepared works for us to do. And so dapat i-acknowledge mo yon. No? May mga gagawin tayo. And that we should do every day. And so, mga kapatid, talaga magandang practice yon. Pag umaga pa lang, set mo na ng direksyon ang iyong sarili. Suggestion ko nga in a form of prayer, bigyan mo na ng direksyon ng sarili mo. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, today, i-bless niyo po ako. And today, make me a channel of your blessing. Pagpalain mo po ako, Diyos, at gamitin niyo po ako na daluyan ng iyong biyaya, daluyan ng iyong pagpapala. Tapos yung sabi ko, sabihin mo rin sa sarili mo,
meron kang gagawin sa araw na ito. You've got works to do. Nationality, regardless of color, regardless of economic condition and educational attainment. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, as long as tinanggap mo si Jesus na tanging Panginoon mo at tanging tagapagligtas ng iyong buhay, kung kailan mo ginawa yon, kapatid, naging anak ka ng Diyos. At lahat na tumanggap kay Jesus, again, kahit anong kulay, kahit anong nasyonalidad, kahit anong kalagayan sa ekonomiya, kahit anong pinag-aralan, lahat sila ay magkakapatid. Lahat tayo na tumanggap kay Kristo ay kinilala ng Diyos, binigyan ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa John 1:12, yun po ang sabi. John 1:12. But for those who received Him, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, yung Him dito, naka-refer kay Jesus Christ. Yung His dito, si Jesus Christ pa rin. He gave the right to become children of God. And so, with this, mga kapatid, using this particular passage, we can say that all people were created by God, but not all people are God's children. Magkaiba yung kinreate, iba pa rin yung anak ng Diyos. So, very qualified ito and classified, mga kapatid, no? Lahat daw ng tumanggap lang kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, binigyan ng karapatan ng Diyos mismo, ng Panginoong Jesus mismo na maging anak ng Diyos. So, meron pala tayong dalawang fathers. One is our earthly fathers, which actually is very limited ang kakayanan at provisions na nagagawa sa atin. The other father that we have is our Father in heaven. We can call Him Abba, Father, our God. The Lord Jesus Christ, our eternal Father. No? Sabi sa Isaiah 9:6, pina-introduce ang Panginoon. Ito, magki-Christmas na naman. Let us be reminded kung ano ang Panginoong Jesus. Ang sabi ron, unto us a child is born, unto us a son is given, and His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Prince of Peace, and take note, the everlasting Father. So meron tayong isa pang Ama na napaka-perfect, napaka-responsible, and He can, He can provide us all our things, our needs, as far as protection is concerned, provisions of our material needs, no? As far as the feeling of security is concerned, kayang ibigay yan ng ating Diyos Ama, ating Ama. And so, baka meron hong nakikinig sa akin at kasama sa worship na ito na hindi pa malinaw sa iyo kung ikaw nga ay anak ng Diyos. Kasi ang nire-refer dito are God's children. Kung sa iyo may pagdududa ka na, anak nga ba ako ng Diyos? Alam na alam ko na kinreate ako ng Diyos. Pero hindi ako sure kung anak nga ako ng Diyos. Now is the time for you to make sure that you are God's child. Son of God or daughter of God. Paano mo masisecure? May ensure by simply receiving Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Sa iyong kinalalagyan ngayon, kung hindi ka tiyak na ikaw ay anak ng Diyos, baka nga hindi pa. So ngayon, tiyakin mo. Manalangin ka ng simpleng panalangin.
ang simpleng panalangin pagtanggap na binubuo ng tatlong components na ito. One, i-acknowledge mo na ikaw ay makasalanan. Tayong lahat makasalanan. All have sinned, sabi sa Romans 3:23, and have fall short to the glory of God. Lahat tayo nagkasala. I-acknowledge natin yon. I-acknowledge mo sa prayer, Panginoon, ako po ay makasalanan. At tinatanggap ko dahil ako ay makasalanan, dapat lang akong parusahan sa impyerno. I deserve hell because I am a sinful man. Second, Lord, forgive me. Mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos natin ay Diyos na mapagpatawad. Pag tayo lumapit sa Kanya in the name of Jesus and we ask for forgiveness, ang mga kasalanan natin ay nililinis niya, pinapatawad niya. So that's the second point. And then the third point is this: Lord, come into my heart. Pumasok ka sa buhay ko. Tinatanggap kita, and this is a personal decision, mga kapatid. Tinatanggap kita na Panginoon ko at ikaw lang ang aking tagapagligtas. Hindi ako kayang iligtas ng aking mabuting gawa. No religion can save me. Ikaw lang, Panginoon. Pagka ipinag-pray mo yon, ngayon din, magiging anak ka ng Diyos. Bago ko ituloy ito, baka meron sa inyo na hindi nga sigurado kung ikaw ay anak na ng Diyos at gusto mong siguraduhin. Sumunod ka sa panalangin ito. I-guide kita. Ito ay prayer mo. By the way, ang prayer na ito ay ginawa ko noong 1974. Around 8 o'clock ng gabi, ipinanalangin ko ang ganitong panalangin. At ngayon, i-guide kita. Sumunod ka sa prayer na ito. Prayer mo ito, gina-guide lang kita. Okay? So, sumunod ka. Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Alam ko po na ako ay dapat maparusahan dahil sa pagiging makasalanan. Pero ang sabi mo, Panginoong Jesus, namatay ka at nabuhay na maguli para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Kaya nagsisisi ako sa mga kasalanang nagawa ko. At ngayon, Jesus, tinatanggap kita na sarili kong Panginoon at tanging tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa araw na ito, pagharian niyo po ako. At salamat dahil mula sa araw na ito, natitiyak ko na ako ay anak ng Diyos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus, na aking Panginoon at aking personal na tagapagligtas. Amen and amen. Yung pong mga sumunod sa panalangin yon, mula sa araw na ito, ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, ikaw ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Again, John 1:12, ang sabi, ang lahat ng tumanggap kay Jesus, ang lahat ng nanampalataya sa Kanyang pangalan, ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yet to all who did receive Him, lahat daw ng tumanggap kay Jesus, to those who believe in Jesus' name, He gave the right to become children of God. Welcome into the family of God. Now, ikaw at ako, lahat ng anak ng Diyos, ang sabi sa Ephesians 2:10 ay may inihandang gawain na dapat nating gawin. At ano yon? Sabi, una, good deeds. Do good
deeds, ang gumawa ng mabuti. Alam niyo mga kapatid, sa ating tayo na mga anak ng Diyos, dapat trademark talaga natin yun eh. Tatak natin yun eh, yung paggawa ng mabuti. Bakit kanyo? Kasi una, ang ating Ama ay mabuti. God is good. Napakataliwas naman kung ang God natin, ang Ama natin mabuti, tapos tayo hindi gumagawa ng mabuti. Kumbaga may kasabihan, like father, like son. Like father, like daughter. God is good. And God is good all the time. All the time, God is good. And so tayo mga kapatid sa Panginoon, dapat ang kabutihan natin ay lumalago. Ang paggawa natin ng mabuti, nagpo-progress. Dahil yon ang pinagagawa sa atin ng Diyos ahead of time, in advance. Pinrepare niya na yon para sa bawat isa sa atin. Galatians 6, 9 and 10, let us not become weary in doing good. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Mga kapatid, tignan nyo ang sabi ng text. Huwag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil maraming mga pwedeng humadlang sa atin at magdala sa atin sa kapaguran at maaaring tumigil nga tayo sa paggawa ng mabuti. No? Kaya ang sabi, huwag kayong mapagod. Meaning, don't give up. At yun naman sinabi sa ating text. Don't give up. Continue to do good works. At ilan sa mga bagay na maaaring humadlang sa atin sa paggawa ng kabutihan. Una, of course, ang kasalanan. Ang kasalanan. Pagka tayo ay nagkasala, may tendency na talagang tumigil tayo sa paggawa ng mabuti dahil nahihiya tayo sa Diyos. Not unless talagang mawawalan na tayo ng kahihiyan. The point is, dahil ang kasalanan ay maaaring magdala sa atin sa pagpigil sa paggawa ng kabutihan, umiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Umiwas tayo. Iwasan din natin yung mga taong naiimpluwensyahan tayo sa paggawa ng hindi mabuti. Mga kapatid, dapat marunong tayong makisama, pero hindi dapat na nakikisama doon sa gawain na hindi kinalulugdan ng Diyos. Dahil ang company ng mga taong hindi nagdudulot, no? Yung company, yung pakikisama sa mga tao na hindi magandang kasama, nakakakorap ng karakter. Naiimpluwensyahan tayo. Buti ng mabuti kung tayo makaka-impluwensya sa paggawa ng mabuti. And dami kong nakikita, dami kong nalalaman na imbis na maka-impluwensya sa paggawa ng kabutihan, sila pa yung nahihila doon sa paggawa ng hindi tama. And so the point is, avoid sinning. At napakabuting gawa nun. Isa pa na maaaring pumigil sa atin sa paggawa ng kabutihan, alam nyo kung ano, yung mga traumatic experiences. Yung halimbawa, ikaw ay na-aksidente, ikaw ay nalugi sa business, halimbawa, financial difficulties, yung health reason, at iba pa. Mga kapatid, hindi hadlang yon para tayo ay magpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Ang karamdaman, si Apostle Paul, mga kapatid, sa kabila ng siya ay may karamdaman, ay patuloy pa rin gumawa ng kabutihan. At nangyari yon dahil sa biyaya at kapangyarihan ng ating Diyos. At ang dami kong mga kakilala na sa kabila ng kanilang health condition na hindi maayos, ay ginagamit pa rin ng Panginoong Hesus
tremendously, mightily, mga kapatid sa Panginoon, nagiging channel sila ng kanilang blessing. Yung mga pangyayaring ang mahal natin sa buhay ay kinuha una ng Diyos. Natotraumatize yung mga naiwan. At nakaintindihan ko yun kasi namatayan din naman kami. Ang tatay ko, unang kinuha ng Panginoon. I know how it feels. No? Pero hindi pa rin hadlang yon for us to, stop doing good. And so, God, let me emphasize this, God ahead of time, according to our text, has prepared in advance, yung gawain na ito, yung gumawa ng kabutihan. At huwag daw mapagod sa paggawa ng mabuti. At sa mga oportunidad, kasi may mga pagkakataon na may mga biglang inilalagay na sitwasyon ang Panginoon para makagawa tayo ng mabuti. And sabi, i-grab daw yon. I-grab yung opportunity to do good. Alam niyo po, isa sa ginagawa ko ngayon, let me share this. At maganda, kung gusto niyong gayahin niyo. Doon po sa sasakyan ko namin, meron po mga goods doon, bigas, karaniwan. At ay ready. Kasi may mga pagkakataon na minsan nagkakarga ako ng gasolina o kaya ay along the road, may makikita ako na mga tao na bigla na lang ang pakiramdam ko, kailangan nila ng tulong. God's opportunity yun na ibinibigay sa akin para ako'y makagawa ng mabuti. So grab the opportunity. And nakakatuwa yung mga reaction, mga kapatid sa Panginoon, yung pagka inabutan nyo, normally nakalagay lang naman doon sa supot-supot na naka-ready na doon sa likod ng sasakyan namin. 3 kilos, 5 kilos. No? Pag natanggap, grabe, kulang na lang yakapin ako No? At blessing yon. Diba sabi? Yung principle ng sowing and reaping actually applied rito sa Galatians 6:9-10. Tingnan niyo ulit yung verse. Tingnan niyo yung sabi, let us not become weary in doing good. Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. For at the proper time, we will reap a harvest. Aani daw tayo. Yung principle of sowing and reaping. Pag may nagtanim, may tinanim ka, may aanihin ka. At yun ay ang sarap kasi tanim mo yun Kasi yung iba nakikiani sa hindi niya tanim, kupit yun. Kupit ang tawag doon. At hindi masarap yung feeling noon. Meron, kung magiging honest, merong kurot, merong guilty feelings. We will reap a harvest if we do not give up. In due time, sa tamang panahon, tayo raw ay aani. At ang magpapaani, ang Diyos. And so, don't give up. Continue on. Yun ang pina-emphasize dito Continue on doing good. Tapos, pagka may opportunity to do good, grab. At kung walang opportunity, ang suggestion ko palagi, di mag-create ka ng opportunity to do good. Ikaw na yung pumunta dun sa mga gagawan mo ng kabutihan. Marami yon. Baka kapitbahay nyo lang, kapatid sa iglesia, kapatiran. Do good to all people, most especially to those who belong to the family of faith. Yung kapamilya sa tahanan, kapamilya sa iglesia. Another na ipinrepair sa atin ahead of time is for us to evangelize and make disciples of Christ. Wala pa tayo, hindi pa tayo tumatanggap kay Kristo, nakasaad na ito. Of course, again, yung mga recipient ay yung mga early believers of Christ, yung mga unang anak ng Diyos, yung mga unang tumanggap kay Jesus. But stretching the application, sa atin na rin ito. Matthew 28:19-20. Therefore, go. Anong sabi? Go. And in going, sabi, make disciples of all nations. And so, hindi ka lang mag-go. Again, merong goal. Ano yung goal?
make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the world or the age. So, ano ang work na dapat natin gawin? Evangelize and make disciples of Jesus Christ. Mga kapatid sa Panginoon, maganda na lifestyle na rin natin yung ibinabahagi natin yung mensahe ng kaligtasan doon sa mga alam nating hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang starting point ng discipleship. Kasi ang ine-emphasize dito is disciple making, not on the going. Kasi you can go without making a disciple. But when you make a disciple, it follows that you are going. Naalala ko, mayroong mga nag-go-go, hindi naman talaga nag-i-evangelize. Lalong hindi gumagawa ng disciple. Disciple nino? Disciple of Christ, mga kapatid. Malinaw ito. Disciples of Christ, not my disciple, not your disciple, but disciples of the Lord Jesus Christ. Yung ang susundan ay ang Panginoong Hesukristo. Of course, maganda tayo rin naman. You know, in discipleship or disciple making, merong dalawang bagay na napakahalaga at sinabi rito kung paano, teaching. Teach them, sabi, to observe all that I have taught you. So the point is, yung turo ng Panginoon, by the way, napaka-importante nun, Jesusness, the teachings of the Lord. Kasi merong magagaling magturo, very eloquent speaker, napaka-charismatic ng dating. Ang suggestion ko, huwag ka agad kayong maniniwala. Kahit gaano kahusay, yung itinuturo, i-filter nyo sa turo ng Panginoong Jesus. That's Jesusness. No? Yun ang gusto rin ng ating Panginoon, yung itinuturo niya. Ituro natin. Teach them, sabi, to observe what I have taught you. So from Christ to the disciples to the disciple. Tatlong salin yon. Tapos yung dinidisciple will also disciple. Actually, for ano yun, tuloy-tuloy. Evangelize, make disciples of Christ. Alam nyo, nakita ko sa tagal ko na akong nagmi-minister, isa sa mga naging problema sa ilang mga churches, nagkaroon ho ng personality cult na ang talagang tinitingala yung leader nila. So, nung namatay yung leader, o kaya umalis yung leader doon sa kongregasyon na kanyang pinagpapastoran, nagkagulo na yung kongregasyon kasi ang sinusunod nila, pangunahin, yung leader nila, hindi si Jesus Christ. Kaya nagkakagulo. At mayroong mga leader talagang pag umalis, nagsasama ng miyembro, gumagawa ng sariling grupo. Kung ginagawa yon o nangyari yon sa iba, tayo ngayon mga kapatid, lalo tayo dito sa day by day, sisikapin natin na tayong lahat mula sa inyong lingkod, ang pinananampalatayanan at sinusunod na turo ay ang turo ng Panginoong Jesus. At yung mga tao na ating tinuturuan, dadali natin sila sa pagsunod at pagkatuto sa turo ng Panginoon. By the way, a disciple is defined simply as a follower and a learner. So, ang trabaho pala natin, ibahagi si Kristo na siyang daan ng kaligtasan. Wala nang iba that's evangelism. Si Christ lang ang kaligtasan. Acts 4:12, walang pangalan, mga kapatid, na ibinigay sa silong ng langit na ikaliligtas ng sinuman. Only the name of the Lord Jesus Christ. That's evangelism. Yung i-share mo, i-lead mo ang tao. Huwag pilitin, i-lead. Kasi yung iba sa evangelism, namumuwersa. Yung iba nga nanadakot pa
Now is the time of salvation. Pag di mo tinanggap, baka mamatay ka. Nanakot pa. Pag namatay ka, impyerno ka. Kaya dapat tanggapin mo ngayon. Hindi pa nga naunawaan ang husto eh. Sa evangelism, we need to explain clearly the gospel. The condition of man, the destiny of man apart from Christ, and the importance of receiving Jesus Christ as personal Lord and Savior. Kailangan malinaw mong ma-explain yon at malinaw din na maituro yung way of salvation. And then, pasok yung discipleship. Yung madala yung tao sa pagkatuto at pagsunod kay Kristo. Mga kapatid, work yon na ipinrepare ng Diyos for us in advance. We've got work to do, and that is evangelize, make disciples of Jesus Christ. And then thirdly, we are to serve the Lord. Ano yung gagawin natin? Yung work na ipinrepare ng Diyos ahead of time, serve the Lord. Mga kapatid, tayo ay iniligtas ng Panginoon, ng Diyos, hindi lang para maligtas sa kabayaran ng kasalanan. Tayo ay iniligtas para paglingkuran siya. Yung ating text, Ephesians 2, pag binasa nyo, yung context niya, nakafocus doon sa salvation. Pero hindi lang yun ang itinuturo kasi at the end, verse 8 and 9 sabi, in-emphasize na ang kaligtasan ay hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Hindi dahil sa mga kabutihan na ginawa natin kaya tayo naligtas. Salvation is a gift of God. It's a grace of God na tinatanggap natin in faith, by faith in Christ Jesus. Now, after accepting that gift of salvation, verse 13, pumasok na yon. Verse 10, hindi niya tinapos sa verse 9. Sa verse 10, yung ating text. Nilinaw. Okay, ligtas kayo, pero eto, may gawain naman kayo. Not for you to be saved, but the fact that you are already saved, eto ngayon ang dapat nating gawin. At isa ay serve the Lord. Sa 1 Corinthians chapter 12, 4-6, sinaad na ang bawat believer ay merong spiritual gift. And add pa natin yung talent. Tignan nyo. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. The Holy Spirit. There are different kinds of service, iba-ibang paglilingkod. Alinsunod doon sa spiritual gift and talent ay binigay ng Diyos. But the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and everyone, it is the same God at work. Mga kapatid, binigyan tayo ng spiritual gifts, ng mga talents for us to use. Saan? In serving the Lord. At naniniwala ako mga kapatid na walang Kristiyano, walang anak ng Diyos na walang spiritual gift. Pwedeng isa ang spiritual gift mo, pero hindi pwedeng wala. At maraming anak ng Diyos ang merong multiple spiritual gifts. May gift of teaching, no? I-add mo pa yung talent of singing, may gift of preaching, at kung ano-ano pa. Mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos para maglingkod, at sa paglilingkod na ito, gamitin natin yung mga spiritual gifts na ibinigay ng Diyos sa atin. And not only that, mga kapatid sa Panginoon, sa paglilingkod, kinakailangan maging matibay, maging matatag tayo. At kinakailangan patuloy tayo na maglingkod. Abound in the service for the Lord. Tignan nyo ang 1 Corinthians 15, verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm.
Magpakatatag kayo. Be steadfast. Let nothing move you. Huwag daw nating hayaan na merong makapagtinag sa atin o makapag-alis sa atin sa paglilingkod. Be steadfast, be immovable, and always give yourselves fully to the work of the Lord. Always. Patuloy, abound in the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Mga kapatid sa Panginoon, sa paglilingkod, hindi madali. Hindi madali. May mga pagkakataon na may mga discouragement na dumadating sa atin. Yung bang ginagawa mo ng kaya mong gawin, the best that you can do, meron pa rin mga tao na imbis na i-appreciate yung ginagawa mo, hahanapan ka ng kanilang i-criticize. Huwag niyong pinagpapapansin yun. Dahil pag pinansin niyo yun, maiinis kayo at sabi nga, inistalo. And so, mangyayari, dahil nainis ka, bahala kayo sa buhay niyo. Eh, sino ang natalo? Sila ba? Tayo. Tayo ang nawalan, hindi sila. Yung joy of serving, nawawala. Yung bang minsan ay tinatamad ka, daming ano niya, daming pangyayari ngayon. Tinatamad ako, ayoko, marami naman doon. Kaya na nila yon. Tapos meron ka pa, idagdag mo pa yung makikita mo sa church, yung tingin mo pa lang, kukulo na dugo mo. Mahadlangan ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon. So ano nga ang sabi? Fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Naalala niyo yung babae, mga kapatid, na dala nung gratitude niya sa Panginoong Jesus. Binasag niya yung kanyang alabaster jar, napakamamahali nung pabango na yon. Tapos, in-apply niya sa ulunan, sa buhok ng Panginoong Jesus. Pag binasa niyo yon, mapapansin niyo, may mga tao ron. At yung iba, follower pa ni Jesus. Hindi sila natuwa doon sa ginawa ng babae. Sabi nga nung isa doon, sayang naman, yung pabango na yan, kung ibinenta, ang pagbebentahan niyan ay magagamit kasi sa mahal noong pabango. Pwede raw na yon ay ibenta ng 300 denaryo. Mahigit pa sa sweldo yon noon ng ordinaryong laborer para sa isang taon sweldo. Sabi, sayang. So tinuligsa nila yung babae. Hindi naman nagpapigil yung babae. Ano naging reaction ng Panginoon? Ang Panginoon humarap sa mga taong nag-criticize sa babae. O, tigilan nyo yan. Wala kayong pinagagagawa. Ang babaeng ito, ginawa niya yung magagawa niya para sa akin. So, yung babae, nakafix yung focus niya sa Panginoong Jesus. And that enabled that particular woman to continue on what she did. Ang ganda ng sabi ng Panginoon, ginawa niya yung magagawa niya, meaning the best para sa atin. Mga kapatid, in serving the Lord, dapat walang competition. Ang standard natin dapat ito. Sa abot ng makakaya ko, gagawin ko yung best na paglilingkod ko. Hindi para sa tao primarily, i-please ang tao. Kasi may mga ganon. At kung hindi tayo mag-iingat, tayo rin magiging biktima ng man-pleaser. Pagka nandiyan dyan, ako sipag. Pero pagka wala, tamad. Pero kumukuha ng tamang sweldo. Yung mga government workers, alam niyo, purihin ng Diyos sa mga government workers na talagang honest. Dadating sa oras, magtatrabaho. Yung buong oras na dapat ipagtatrabaho nila at uuwi sila doon sa tamang oras na dapat umuwi. Ako personal, mga kapatid, hindi po ito pang-aatake. Ito ay pagsasabi ng totoo. Personal, nakakita ako several times.
Papasok sa trabaho, late. Pag upo sa table, magme-makeup, kung ano-ano. Lilinisin yung table, at pagkatapos nun, magko-coffee break. Tsaka magtatrabaho. Tapos yung iba uuwi ng maaga. Tapos kukuha ng tamang sweldo. Yung iba sobra pa. Kung may gumagawa ng ganon at mga gumawa ng ganon, tayo mga kapatid, focus tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo naglilingkod, hindi sa tao. Ganon yung babae. Do your best. Be steadfast, be immovable, and always abound. Meaning, continue on serving, tapos yung quality ng service, dagdagan. At kung meron pang magagawa aside dun sa ginagawa mo, gawin mo. Pero suggestion ko, wag mo namang i-overwork ang sarili mo. Hayaan mo naman yung iba. Hindi lang naman ikaw ang dapat maglingkod sa church. No. Basta yung magagawa mo lang, do your best. Be steadfast, be immovable, and always abound in the work or in the service of the Lord. Mga kapatid, pinrepare yan ng ating Diyos in advance for us to do. At warning nga yun, magpakatibay tayo, magpakatatag. At laging sumagana sa gawain para sa Panginoon. And sa mga kapatid sa Panginoon, tayong lahat, bawat isa sa atin, the Lord has prepared works for us to do. Tayong mga anak ng Diyos ay dapat gumawa ng mabuti at hindi tayo dapat tumigil sa paggawa ng kabutihan. Grow in doing good. And we are to evangelize. We need to bring people to know the saving grace of God and let them decide. Guide them, lead them. But the decision, iwanan natin sa kanila. Encourage natin sila to receive only Jesus Christ as way to salvation. And we are to make disciples of Christ. Maganda tayo sa tahanan, lalo pa tayo mga magulang, malid natin ang ating mga mahal sa buhay sa pagiging disipulo ni Kristo. Tagasunod at natuto sa ating Panginoon. And let us all continue to serve the Lord, mga kapatid, knowing that in the Lord, our service, our labor will never be in vain. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa mensaheng aming pinagsalusaluhan at hinihiling ko, aming Diyos, na naging malinaw po ito at natanggap ng buong buo ng aking mga kapatid ang katotohanan ng mensahe. And Father, I pray in the name of Jesus, bigyan niyo po kami ng pusong susunod sa iyo pong mga panukala, sa iyong mga gusto mong ipagawa sa amin. You have prepared works for us to do in advance. Hayaan mo, Panginoon, na kami, tulungan niyo kami na matuto, na sumunod doon sa mga pinagagawa niyo po sa amin. And Father, i-empower kami ng Holy Spirit so that we may be able to carry out the task that you have given to us and for us to accomplish. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Salita niyo ay
Amen. Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Doon po sa mga nagtatanong kung tayo po ay matutuloy ang worship first Sunday of October, mukha pong hindi pa ho tayo matutuloy. Kasi po meron tayong ina-arrange na arrangement sa City Hall kung tayo po ay papayagan. Kasi ang protocol ho, although we are allowed to meet face-to-face, 50% ng seating capacity ang i-allow. At meron hong kasama sa protocol, 60 years old and above, hindi ho pwede. And 21 years old and below, hindi ho pwede. So pagka ho tayo ay sumunod roon, wala rin hong laman ito ating church kasi siguro mga 40% ho sa atin, senior citizen. 30 to 40% kasama na ho ang inyong pastor. Senior na ho ako, therefore hindi ho pwede. So nakikipag-arrange ho tayo, nung Monday ho, nagpunta kami ni Brother Bing sa munisipyo at sinabihan kami na wait. At ako'y nag-aantay pa noong tugon na wait. Kung hindi pa ho darating yun sa Monday, yung tugon doon sa aming nire-request, mabalik ko kami sa City Hall para sa personal pleading na naman ho. Hingi tayo ng pakiusap. Kasi ano lang naman ho, 45 minutes ang worship natin gagawin to 1 hour. Ililimit ho natin. Tapos, siguro ho, lagyan na rin, tayo na rin ho maglagay, yung mga 60 to 70 ay pwede ho. At i-allow na rin yung 21 below hanggang, siguro kahit hanggang 15, no ho, ay i-allow. Ngayon yung mga bata, talaga naman hong delikado. At saka yung sobra na hong may edad, talagang online na lang. Mangyayari ho, ang option natin, dito ho, face-to-face tayo, applying yung mga protocol like face mask, face shield, walang kamayan, walang beso-beso, no? Wala na rin kwentuhan dito after the worship, uwian na, walang tambayan. I-apply po natin yung social distancing, i-apply po natin yon. So, kina-clarify lang po ng inyong pastor na baka hindi pa rin tayo makastart nitong October first Sunday. Wait for further announcement. Sa mga kapatid na nangangailangan ng ayuda at tulong, meron po tayo dito sa church at salamat at hindi po tayo nawawalan. Hindi po tayo nauubusan. No? So, yung talagang nangangailangan na pamilya, pwede po kayong pumunta rito at kumuha ho ng ayuda. Meron po tayong nakasupot na rito na bigas, konting canned goods, at pwede hong makatulong naman kahit konti dun sa mga talagang wala at nangangailangan. Yun namang mga meron na gustong i-share o mag-share, dalhin nyo po dito. Pwede po kayong magdala ng ilang sakong bigas kung ilan ang kaya ninyo at ilan pong mga pagkain pwedeng ipamigay natin sa mga kapatiran na nangangailangan. Doon ito sa mga bine-bless naman ng Panginoon at nagkakaroon kayo ng sobrang blessing, i-share naman natin sa ating mga kapatid. At mga kapatid, paulit-ulit po namin sinasabi, ingat-ingat po kayo dahil totoo lang, hindi naman talagang bumababa yung naapektuhan ng coronavirus. At nakakalungkot nga ho dahil hindi ko babanggitin ng pangalan na may kapatid ho tayo na namatay dahil sa coronavirus na yan. By the way, isa lang ho ang isang gusto ko sabihin, isang religious leader, hindi ko sasabihin ng religion, na ang kasabi-sabi, mukhang hindi po talaga ako sumasang-ayon, na hindi na kailangan mag-face mask, mag-face shield, at wala ng social distancing, faith lang ang gamitin, hindi tayo magkakasakit. With all respect, hindi po ako nag-a-agree doon.
Kung may nag-a-agree, bahala kayo. Pero ako mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ingat, ingat, ingat po. Ingat kayo. No? Double ingat ang gawin. Social distancing, 1 metro or mas mahaba pa. Don't forget your face shield. No? And face mask. Para ho mas nakaka-protect ko sa sarili at sa iba pa. Yun naman yung mga gustong mag-offering, gusto nyo hong dalhin sa church, feel free na dalhin nyo sa church, or naka-project ho sa projector kung saan nyo pwedeng i-deposit yung inyong mga tithes and offering. Kung meron ho kayong specific na tao na gustong bigyan ng inyong love gift, ilagay nyo lang ho doon sa envelope ninyo na ito ay love gift para kung kanino. Ano ho? Para specific. Kasi mahirap po na baka kung saan magamit o madala ang inyong mga tithes, offerings, and love gift. Okay po? Magwakas po tayo sa panalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, salamat po sa malayang pananambahan, sa mabiyayang pag-aawitan, at salamat sa mensaheng aming pinagsalusaluhan na bumusog sa aming isip, sa aming emosyon, nagbigay sa amin ng direksyon, ng comfort at encouragement. Panginoon, ngayon dinadalangin ko sa iyo ang aking mga kapatid. Hinihiling ko na ang bawat isa at ang bawat pamilya ng aking mga kapatid ay iyo pong pagpalain, iyo pong ingatan, iligtas sa anumang mga mabibigat na problema, pasanin sa buhay, at iligtas din sa mga karamdaman, lalo pa sa dulot ng coronavirus na ito. And Father, we pray in the name of Jesus, ma-develop na po yung tunay na gamot, yung vaccine, na talagang pwedeng magpagaling by your grace, by your mercies, sa mga naapektuhan ng coronavirus na ito. Niling namin yung mga tao, Panginoon, na may talent, may kinalaman sa pag-produce ng vaccine na magiging cause ng pagpapagaling. I-guide niyo po sila, aming Diyos. Pangunahan niyo po sila at maging sensitive sila dun sa pangunguna at guidance mo. Yung mga professionals, Panginoon, na involved sa paggawa nito, bigyan niyo po ng makadiyos na isipan at hinihiling namin, Lord, ikaw talaga po ang mag-guide sa bawat isa sa kanila. At dalangin namin, Panginoon, ngayon yung mga may karamdaman. Hiling po namin, Panginoon, na si Sister Sister Auring, Panginoon, ay patungan mo ngayon ang iyong mapagpalang kamay. Bigyan niyo po siya ng kaginhawahan. And Father, in the name of Jesus, bigyan niyo po siya ng kagalingan. At proteksyonan niyo ang kanyang mga mahal sa buhay para hindi po mahawa sa anumang karamdamang maaring maging ma-transmit sa kanyang mga mahal sa buhay. Dalangin din namin, Panginoon, si Brother Bong Redilla. Father, we pray na maalis na siya sa critical condition. At yung pong paghinga niya, nawa, Panginoon, dumating yung time na maalis na yung oxygen sa kanya para po maging normal na ang kondisyon ni Brother Bong. I-bless niyo po ang kanyang buong pamilya. At ngayon, narito po ang aking mga kapatid, saan man sila lugar naroroon, sa kanilang tahanan. Lord, ang bawat isa sa kanila ay aking itinatalaga sa iyo pong mapagpalang kamay. Pagharian niyo ang bawat tahanan, pagharian niyo ang bawat isa, puspusin mo ng kapayapaan, pag-asa ang bawat pamilya ng aking mga kapatid. At igawad niyo po ngayon ang iyong bendisyon, ang iyong pagpapala sa bawat isa. Sa inyo mga kapatid sa Panginoon, sumainyo ngayon ang bendisyon ng Diyos Ama, patuloy kayong iligtas ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pakikipisan, kapayapaan, kapangyarihan, at pagkalinga ng banal na Espiritu ang siyang maranasan ng bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen
and Amen. Day by day we grow more forgiving, day by day. Day by day, we are more accepting, day by day. Growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day. Let's be more loving, Be more kind, as Jesus showed us the way of love. Day by day, we grow more forgiving, day by day. day by day we are more accepting, day by day. Growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day. Into Jesus' hands, day by day.